Ating makakausap sa mga katong ito, spokesperson po ng Department of Health, ASEC Albert Domingo. ASEC, magandang umaga po muli sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, ASEC. Good morning, Orly. Medyo may hinalang yung monitor ko, no? So, but good morning. Aha, paki-adjust ng konti signal ni ASEC para tuloy-tuloy lang ang ating okay na. Yun, sige. ASEC, nadagdagan po ba itong 140 fire-related injuries na naitala kahapon ng Department of Health? Opo, yung ating 140 na fireworks-related injuries na itala natin kahapon, yan po ay as of 4 a.m. December 30. Nakikita po natin na ito ay mas mababa ng 23% kumpara sa 2024 na nakapagtala ng 182 cases. Pero Orly, ngayong gabi yung pinaka-nakabantay tayo kasi alam natin na based on historic trend na para bang lumalabas lahat kasi nakikita natin sa balita, bumibili lahat ngayon sa Bukawi. Marami pong paulit-ulit na rin na paalala ng mga LGU. Dito ako sa bandang Muntinlupa natuwa po ako kasi parang yung recorridas tayo, ngayon lang ako nakarinig sa Metro Manila, nag-aanunsyo sa gitna ng alabang, lakas ng speaker. Paalala ng lungsod ng Muntinlupa, mahigpit na pinagbabawal ang pagsindi ng fireworks. Pero sa Muntinlupa yan, depende sa LGU kung ano yung kanilang ordinansa. Yung pong mga kasi, dahilan ng pinsala, ang pinakamataas po ay 5-star. Sumunod yung boga. Ikatlo yung hindi kilala. Ika-4 ay quitis. Ika-5 ay unlabeled or imported. Ika-6 ay plapla. At ika-7 whistle bomb. Kaya siguro dapat nating pagsamasamahan siguro itong siguro pag-iikayat na rin. Total, may nakukunan naman ng mga video yung mga nagpapaputok sa hindi dapat magpaputok ng iba't ibang mga firecracker at mga fireworks na pwedeng nakuha po nila. Siguro magandang aksyonan din yan. Kasi may mga lugar, ASEC, walang common firecracker zone ako nababalitaan Kaya makikita mo, nasa social media pa, sa gitna ng kalsada, nagsisindi ng paputok. Yes, nakikita nga natin yun, no? At karamihan sa kanila ay mga batang lalaki. Nakakaawa po yung nangyari doon Sa sa Maynila. bata, yung 12 anyos na taga-Tondo. Pasok siya doon sa datos kasi 5 to 19 yung pinaka nabibiktima dito at karamihan ay lalaki. Meron na yung mga nabalitaan natin na yung simula nung weekend yung na-amputate, tapos ito nga ho yung namatay, no? At i-highlight ko yun, tama ka Orly, no? Kasi yung nangyari dun sa Tondo ay inipon, kawawa naman, no? Parang nakakuha sila sa kalye ng hindi nasindihan tapos pinagsama-sama. Wag ho natin kakalimutan. Ang pulbora, kahit konti nga ho, delikado na yan Mas lalo na pinagsinama-sama yan na parang nagiging malaking bomba na ho yan at yun yung nakita natin sa video sa Tondo. Okay. 140 fireworks-related injuries. Ilan naman po naitala ng DOH doon sa mga kinakailangang isugod sa ospital dahil tumaas ang alta presyon, tumaas ang blood sugar, at kung ano-ano pa dahil sa pagkain ng mga inihandang bawal sa kanilang kainin ngayong Yuletide season, ASEC. Ayan, Orly, isa pa yung ating binabantayan, yung tinatawag natin na non-communicable diseases. Yung total ho nung tatlong sakit ay 262 as of 5 a.m. ng December 30. Mas mataas pa to sa mga mas mataas pa tong attack or acute stroke. 165, sa acute coronary syndrome or heart attack 70, at ang bronchial asthma o hika 27. Ang datos na ho ito ay mula sa 10 Sentinel Hospital lamang. Paliwanag ko na mabilis sa mga kapuso, pag sinabing Sentinel Hospital, hindi kasama ang lahat ng ospital pero pumipili ang DOH ng mga malalaki na ospital kung saan marami mga pasyente. So ibig sabihin, maaaring mas marami pa ho dito yung natatala pero nakikita natin yung trend. At ang trend dito, Orly, dahil mamayang gabi ngayong bisperas ng bagong taon at magsisindihan ng fireworks, inaasahan natin na baka yung bronchial asthma ay tumaas yung bilang. Tapos yung mga stroke sa yung heart attack, medyo tumaas siya nung December 29. Ang pakiwari natin ay baka ito yung mga kasagsagan ng mga parties. Kaya paalala pa rin ho natin, hinay-hinay po tayo sa mga maaalat, matataba, matatamis at mamantika. Kasi nakakabago ng blood pressure yan Yun ang nakakadelikado. Tapos yung gulatan, kung kung ating kapuso ay medyo may katandaan na or alam natin may kondisyon, easy lang ho tayo sa magpaparang at sa gulatan dahil nakakataas rin ho ng blood pressure yan para ingat ho tayo.
Biruin mo, mas marami pala na ospital dahil sa sa karamdaman o sa sakit kaysa sa mga naputokan ng paputok. Ano, Asek? Yes, 140, Orly. 262 itong mga sinugod dahil sa mga sakit sa alta pressure at kung ano-ano pa mga non-communicable disease. Tama ba yan, Asek? Tama po yan, Orly, at maraming salamat na pansin mo yun. No? Nung sinimulan ni Secretary Erbosa yung pagmamonitor nitong mga atake sa utak saka sa puso, ang punto na gusto niya sabihin, medyo over the years kasi, at totoo naman, nung 1990s, marami daw, yung panahon niya, marami na parang mga napuputukan at nililista. Ngayon, meron pa rin at ating sinusugpo nga yung bilang na yon, pero wag nating kakalimutan na may mga ganitong nangyayari sa background, yung mga non-communicable diseases. Idagdag ko lang, Orly, no, yung sa mental health, nakapagtala naman tayo ng 755 na tawag sa ating National Center for Mental Health Hotline 1553. Oho. Magandang balita ko yun kasi bawat tawag sa NCMH hotline, ang tingin namin ay isang buhay na ating natutulungan at maaaring nasasalba. Okay, anong mga karimitang tinatawag po dito nitong nasa 755 na tumawag for mental health situations or issues ngayong Pasko at Bagong Taon? Sa ating talaan, Orly, ang pinaka-tatlong common na dahilan, una po yung problema sa relasyon or sa pag-ibig. Okay. Sumunod naman ay yung anxiety, yung kaba or yung depressive symptoms, pagkalungkot. At ikatlo po ay yung problema sa pamilya. So again, paalala po, no, hindi lahat pare-pareho ang nararamdaman tuwing Bagong Taon na we must always be kind. At sa lahat po na nangangailangan ng makakausap, nandyan po yung ating NCMH hotline, yung nabanggit na nga po natin na 1553. Meron rin po yung mga yung ating cellphone numbers 0919-057-1553 tsaka 0917-899-8727. Paano naman ito curious lang ako malaman, paano ito kino-consider, tinatanggap at binibigyan payo ng mga sumasagot diyan po sa National Center for Mental Health itong tumawag na ito tungkol sa, sabi niyo ngayon, problema pag-ibig, pamilya at malamang financial reason nito siguro. Asek, ano po? Opo, meron ho kasi tayong yung call center natin ng National Center for Mental Health, special po yan dahil ang mga nakaupo ay mga lisensyadong health professionals. Meron pong mga psychiatrists, both consultant and resident in training. Tapos meron rin po tayong mga nurses na trained sa mental health and also other paramedicals. I think may mga guidance counselors rin po na nakaupo dyan. So mga professional po yan at based dun sa history na may kikwento nung ating tumatawag, dun po nila nakikita kung ano yung dahilan. Marami po hong ibang dahilan actually pero yung iba, ito, highlight ko lang, 88 Orly, at ito yung valid pa rin, we validate this, meaning, ito okay na dahilan, no? Ang sinasabi nila, kailangan lang nila ng kausap. Dahil depende ho dun sa sitwasyon ng tao, minsan hindi niya ma-articulate, hindi niya masabi, at hindi niya matutukoy na love talaga, na pamilya talaga. So, ganun kasi ang mental health. Maliit na bagay kung titingnan, pero napakalaking bagay yan na ibibigay natin tulong sa ating kapwa, lalo na sa kapwa natin Pilipino, Asek. Yung mga ganyang mga nalulungkot sa ganito mga panahon. Opo. Noong araw, binabaliwala natin yun. Parang ikaw naman, napakasensitive mo naman. Pero sa kalaunan, mabigat at maaring magdulot yan ng hindi magandang resulta sa ating kapwa. Asek, ano? Yes, kaya nga po ang tingin namin dito ay every call is life saved. Dahil kung ang sabi nga nila, ang mental health conditions, parang ano rin yan kasi, parang pressure cooker, no? Parang nakasarado. Pagka hindi natin nakakausap, hindi natin nakakamusta, ay pabigat ng pabigat until at some point po ay tulad ng pressure cooker, sumasabog. So, ang isang tawag na ganito at yung bang sabihin na natin makapag-unload ka, malabas mo ang iyong saloobin, malaking bagay po yun. Napakarami palang challenge pag Bagong Taon sa Pasko. Akala ko paputok lang, Asek. Habol ko na lang, ulit na lang, Asek, dahil yung binabagit natin kanina ng mga sakit na lumulutang, lumalabas tuwing Pasko at Bagong Taon. Yung iba kasi, sinasabi nila, paano nagkaroon ng heart attack? Paano nagkaroon ng ganito sakit? Yun, lusog-lusog nun. Inuugnay nila sa bakuna pa rin na tinanggap natin nung pandemic. May basihan ba yun, Asek? Ay, wala po. Ang basihan ho, ang pinakadahilan ng heart attack sa stroke, lalo na sa ganitong panahon ng Bagong Taon, ay blood pressure. Dalawa ho kasi una sa lahat, ang stroke ay sa utak, ang atake sa puso. Pero yung mekanismo nila halos pareho. Pwedeng mabarahan,
o kaya pwedeng maputukan. Tumutok. Yung maputukan ng ugat, yun yung mas common ngayon kasi pag yung ating blood pressure ay sobrang tumaas at anong mangyayari doon? Kapag marami kang nakain na maalat, dumadami yung tubig doon sa loob ng ating mga ugat, ay parang ano ho yan, parang mga tubo ng tubig na tumatagas. At pag nangyari ho yun, atake ang kakalabasan natin. Okay. Wala ho siyang kaugnayan doon sa ating mga bakuna. Alright. Asek muli, maraming salamat and good luck sa atin lahat. Ilang oras na lang po, bagong taon magkabalitan ulit tayo at karagdagang paalala siguro sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. Magandang umaga. Happy New Year, Asek Domingo.